Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong love reading for September 2024. So, let's see what's coming to your love life. Unahin natin yung mga in a relationship na Libra. In a relationship na Libra. What's up? What's coming to you in your love life? The Fool, Nine of Swords. Naku. Okay, Eight of Wands. The World. Okay, Libra. I think you will have a lot of realization sa relationship na meron ka ngayon. It seems na, okay, syempre hindi naman ito mag-resonate para sa lahat, but I'm seeing that nararamdaman mo na that your relationship is about to end. Yung tipong hindi mo na kaya na mag-hold on sa relationship or connection na to. Maybe because it's becoming too toxic. It's becoming stressful. Although you try your best, tinatry mo na ayusin, but it seems na parang may acceptance, no, na hanggang dun na lang, no. With the World card, this can be a long distance relationship. This is also an energy of ending a cycle in your life. And with the Fool, no, the Fool is about a new beginnings. Ano ba to? Teka lang. New beginnings, new experiences. So, pwedeng you are getting ready for a new experience or freedom. Kalayaan din kasi yan. So, pwedeng gusto mong lumaya sa isang relasyon na sa tingin mo, hindi na siya worth it. Sa tingin mo, it's not really helping you. Pwedeng naapektuhan rin yung mental health mo sa relationship na to. Okay. Home. Okay. So, yung iba sa inyo, you are living in the same house, living in or live-in kayo or you are kasal, no? Gossip. Alam niyo, yung nakikita ko rito is a type of relationship or partnership na nakatira kayo sa in-laws ninyo. Or may mga taong ibang nakikialam or merong nakikidesisyon sa buhay ninyo. Na yun yung parang nagdadagdag ng problema sa relationship niyo kasi maraming nakikialam. So, instead na naaayos nyo on your own, hindi na kasi maaring meron dito yung iba, karelasyon nyo mismo, mas nakikinig sa nanay niya, sa tatay niya, or sa ibang tao kaysa sa'yo. So, parang isip mo, teka, sino ba talagang karelasyon mo? Sila o ako? Parang ganun. Karmic ties. Oh, diba? I've been giving my power away to people in my life. I'm learning to set boundaries. See? You are setting boundaries. Ito yung tipong naaabuso ka na parang kailangan ikaw lang dapat yung magbigay ng magbigay. Alam mo yung pagbibigay, hindi lang yan material na bagay. Yung tipong, pagbigyan mo na siya kasi, hayaan mo na, intindihin mo na lang. Parang ikaw yung dapat laging umiintindi. The same divine energy flows in each of us. This energy is the catalyst to our reunion. We just need to allow this energy to work its magic. Okay. So, there is a possibility, Libra, na kung gagawa ka ng action, let's say you will try to, yung parang aalis ka muna, para magbigay ka ng statement, no, sa person mo na, teka, I'm setting my boundaries. Hindi ako pwedeng laging ako na lang yung nagbibigay. Lagi na lang ako nagpapakumbaba. Lagi na lang, no. So, maaaring marirealize ng person mo yan. This person might try to win you back. Kaya lang you have to make sure na itong person mo ay talagang may paninindigan. Kasi pwedeng i-win back ka niya ulit pero ganun pa rin sa sitwasyon, 'di ba? So dito na papasok yung setting boundaries. Na alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo yung ayaw mo, kung hindi mo ibibigay yung gusto mo, then wag na. Parang ganun. But of course, it is your decision. Kumbaga, ang pinipresenta natin rito, especially if you're resonating with this reading, is yung mga possibilities, yung mga options mo. Kasi hindi naman pwedeng, wala akong choice eh. Meron kang choice. Iniisip mo lang na wala kang choice, pero meron.
pwedeng ikaw lang mismo naglilimita sa sarili mo. Okay? You have to be honest with yourself, honest with your person, and also yung paniniwala mo, no? Yung belief system mo na naniniwala ka ba na itong ginagawa mo para sa relationship mo ay in alignment sa iyong pananaw sa buhay, 'di ba? Or ito ba'y alam mong makakatulong talaga sa iyo, or parang it's going against your principle, na parang hindi siya, parang taliwas siya sa totoong pinaniniwalaan mo, 'di ba? So, yun yung realizations mo. Nandun siya sa brink of separation. Pero kung talagang may magbabago for the better, pwede naman siyang masave. Mm-mm. Actions speak loudly. Express your love through actions. So, dito papasok yung malalaman mo kung sincere talaga yung person that you're dealing with is kung yung sinasabi niya sa'yo ay nakikita mo sa ginagawa niya. 'Di ba? Pero kung hindi, then gamitin mo yun as isang dahilan to make a decision whether you want to stay in this relationship or not. Okay? So that's for in a relationship. Now let's go naman sa mga singles. Single na Libra. Tignan natin, meron ba nagkakagusto sa inyo? Meron bang interesado? May magpapakilig ba sa inyo ngayong September? Ooh, Ace of Wands. I feel like merong nagsistart, may spark, okay? This person can be an OFW or nasa ibang bansa or long distance relationship. Can be a Sagittarius or an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Eight of Swords. hindi niya ma-express. Oo. So, for you singles na Libra, pwedeng merong person na lagi kang iniisip. This can be someone na nakakausap mo online, pero parang hindi ganun kalakas yung loob niya na mag-open up ng feelings niya towards you. Oo. Minsan kasi yung hirap, no? Lalo na kung nararamdaman mo na may gusto sa'yo yung person. Ang hirap naman na tanungin, may gusto ka ba sa akin? Although may mga ganun na sila na yung nagtatanong. Kaya lang, what if kahit may gusto sa'yo, i-deny niya? 'Di ba? Sakit, 'di ba? But, yeah. I feel like meron siyang restriction. Pwedeng may interest sa'yo, pero may limitasyon siya. Let's say, pwedeng hindi pa ayos yung kanyang relationship sa past, or pwedeng literally may sabit talaga siya. So, you have to, parang maging maingat ka sa mga pipiliin mo pagdating sa relationship, because mahirap pag nasa complicated situation, mas mabigat yung burden na dadalhin mo. Spiritual growth. You are expanding your soul. So, I feel like for you, gusto mo yung person na you will share your life with, yung papasukan mong relationship is mararamdaman mo talaga yung pagmamahal. Or meron kayong soul connection na parang you resonate with this person in a soul level. Yung talagang malalim yung pagkakaunawaan ninyo. Hindi lang dahil sa meron siyang desire or sexual interest sa'yo. It's more on this, mas gusto mo yung person na mas gusto mo na kinikilala ka ng lubusan. Neither one of us is being honest right now. Why are we afraid to express ourselves? Yeah. Ito yung sinasabi ko sa inyo na naglilimitahan. So, pwedeng yung person mo, meron siyang situation na hindi pa niya maamin sa'yo. Kaya, nagdadalawang isip rin siya whether i-express niya yung feelings niya o hindi. Kasi once na mag-express siya ng feelings, marami ng sunod-sunod na yung mga challenges na pwedeng yung kaharapin, lalo na kung nasa complicated situation siya. 'Di ba? Parang what if meron ka na rin feelings towards this person? Oh, 'di ba? Problema 'yun.
This situation is being caused by both of us. Look at your own role in this situation to help us change it. So yeah, I feel like pareho kayong nagtatry na umiwas. But if this person is hindi niya kayang panindigan, what's the point, 'di ba? Kesa may chemistry. Meron kayong chemistry, may mga pagkakataon na you really understand each other. Kaya lang merong naghahabol. I feel like there is someone pa na may issue sa kanya na hinahabol siya na kailangan mong iwasan para hindi complicated. You know what I mean? Actions speak loudly, express your love through action. So, napaka-importante yung action na gagawin ng person na to kasi dapat in alignment siya sa mga sinasabi niya, sa mga pinangangako niya sa'yo. Kasi kung hindi, then red flag yon. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.